So Rick, if I will not honor and I will not work with the office of the president or with Malacanang, what does that say about me? Okay, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga subscriber na mga nandyan ho lagi, sa ating mga kababayan, sa ahong mga kaparintihan diha sa San Carlos, Pilar, Bohol. Shout out po sa taga Bohol, tanang taga Bohol. Hindi lang taga Bohol, basta tanan, tibok kalibutan na. So sa ating mga pareha nga OFW nga nagtrabaho sa kalinlaing bansa, kalinlaing nasod sa ating kalibutan karon. Amping mong tanan sa mga subscriber ko po na nandyan ho lagi, nagko-comment, lagi pong nanonood. Saludo po ako sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta at pagtiwala sa aking YouTube channel. O sa mga nag-subscribe dyan, maraming salamat. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, baka pwede lang ho. Subscribe po para mayroon ho kayong option na makapanood din sa ating mga opinion, sa ating mga kuro-kuro minsan. Okay? Eto na. Sumagot may napanood kong video nito ni yung kagaya kanina nasa unahan. Itong si Gobernadora Pambari 4 sumagot na dito sa kanyang mga aligasyon dito sa mga mainit ang dugo sa mga taga Cebu laban ho sa kanya. Sumagot na ho siya na sabi niya ay hirap daw yung sarili niya ngayon kasi gawa nitong inaaway pa sa mga Duterte supporter, inaaway pa sa mga kalaban. Yan ang paliwanag niya. Tunghayan natin ang kanyang paliwanag. Bisaya ho ito ha sa mga mayroon naman sa English dyan. Mayroon siyang mga sinasabing English din dyan. So, ating tunghayan ang kanyang sinasabi. Ang lalim, no? Tunghayan. Pero akong ipatubag to nimo gabi. Yes, Unsa man gyud tinuod ani? Kay ako diri mo tubag ko, as unprofessional kayo, na mga national officials mo anhi dili atubagon. Siya may atong inasog mo. Yeah, Tubag ako noon. Unsa man color blind magyapon ka still until ani mga oras ha? Rick, kani silang uban, ni sila position. I have the mandate of the people. Yeah, correct. I have to serve the Cebuanos. And also, Rick, I'm also the RDC head. No, RDC head ko sa Region 7. And not only that, sa Tibuok Visayas, Tibuok Visayas, upat ka di ba? governors, upat ka region, nag-vote me, kinsay mo represent sa Visayas, ako'y na-vote nila. So, I'm not only representing Cebu, ay Cebu. Bohol. So, Rick, if I will not honor and I will not work with the office of the president or with Malacanang, what does that say about me? Di na professional. Kung sa may ilang gusto na akong buhaton, ikaabot ni Bibiam diri akong awayon. You know, I have to respect the office. Yes, We might not belong to the same political office, but he still belongs to the executive branch. I belong to the executive branch. I will work with the administration. Kaya at stake ang programa sa Cebu, sa Bohol, and the whole of the Visayas kung magbinastos ko. Yeah, tinod. Unprofessional So sa that's kayo why- dili ka mga Yeah. tubang. Uy. Yeah, Ikaw ba I yung don't gobernador? I don't know why people are into color labeling ba. Are we reduced to that? Ako alang unta gusto lang ko mo trabaho, nang hangyo lang ko nila nga trabaho lang ko kay gusto ko mo serbisyo sa tao. My God, Kung tinod. sige ko ninyo surang-surangon ana, I have always been very open nga di ko gusto nga gipriso si Tatay Digong, nagimingaw kong Tatay Digong, na gusto ko kanapag yun. mabalik si Tatay Digong. I've always been vocal about that. Unsa pa man ilang gusto. Pero no, In fact, niingon gali, kung di ko gustuan ng impeachment, nganong ato mang i-impeach atong vice president, na we have better things to do in life, daghang kayong problema sa ekonomiya, sa edukasyon, sa environment. Unya, kana na lang yun ang tubangon, kanang impeachment. Sus, You know, grabe. ang sa pa man ilang gusto. Kanabang nasobraan bitaw sa Pahit kaya kung kayong karon kaoy, birahan pa ko sa akong kontra, birahan pa ko sa mga DDS. Sus, Ginoo ko, kung wapay Ginoo, wapang people on the ground, ga akong mga pamilya, ga akong suod. Ang ako lang ba? Hindi. May sagot pala siya dyan sa mga batikos. Yung mga batikos ho dyan, yung mga vlogger ba? Na mga pro Duterte talaga dyan sa Cebu. Na ano ba? Na sumama ang loob dito sa nangyari nga dyan kasi nakikita nila na itong si Pambari 4 nga ay nakipag-close di umano dito kay Bongbong Marcos, tapos pumunta pa diyan itong si sino pa pumunta diyan, ito sila si John Vic Remulla, yung mga close din ni Bongbong Marcos, at
siya naman nakipag-close doon. Yan ang sagot niya, di ba kanina? Na siya daw kasi ang presidente, siya ang leader ba yun, dyan sa Region 4, Region 7, sorry. Region 7 na. So, natural lang daw na siya makikisama sa mga, dyan, sa mga pumupunta dyan sa Cebu. Wala naman akong problema, gobernadora. Pero hindi kasi nagustuhan sa mga tao yung nakikita ng mga tao dyan sa Cebu. Lalo ako na parang ginagamit mo din ang administrasyon ni Bongbong Marcos na ikaw rin yung nagsalita noon, balikan ko to ngayon, na kasamahan mo pala to si Bongbong Marcos noon. So nag-resign ka sa kanyang umalis ka sa kanyang partido at lumipat ka dito sa kay Pangulong Duterte dito sa PDP Laban. So ginamit mo lang ba ang PDP Laban para magiging kandidato ka sa mga Duterte? Kaya ang pangit naman talaga nun na nakikita ka na dumidikit ka sa kay Bongbong Marcos para lang ho doon sa mga ayuda nung sabi mo nga sa Tino at saka yun doon sa mga lindol. Ginagamit mo lang ang administrasyon ni Bongbong Marcos dahil sa pera. Pangit naman ho yun talaga kasi ang makikita sa mga tao niyan ay sabi nga namugsay ka sa bangka ba, bugsay dito, ganyan. Sa kuan pa, sa Bisaya pa na, ahang pagkaistorya ni mo dublikara ka. Alam niyo yung dublikara? Duhay naong nimo. Ibig sabihin ng dublikara. Kasi Espanyol yan yung dublikara. Ibig sabihin yan, sa Bulanon pa, duhay imong nagway. Mo na ibut pasabot sa dublikara. So, dalawang pagmumukha mo at Tagalogin natin yan. Hindi naman po pwede yun na porket binibigyan ka ng ayuda dito sa kay Bongbong Marcos ay didikit ka na. Kung neutral ka, huwag mo masyadong ipahalata. Halata ka masyado na ang habol mo lang pala ay pera din dito sa kay Bongbong Marcos dito sa mga Duterte. Ang habol mo para manalo ka. Yun lang naman ang nakikita ko rin sa iyo pasensya na sa mga taga Cebu dyan na ito yung gobernadora ninyo na sabi nga dublikara. So ayan na ngayon, nagpapaliwanag na, sumagot na pala to siya. At ito yung nakita kong video nga na nagpa-interview dito sa media, local media sa Cebu. So, ang pangit nga kasi panahon nung parang wala kang chance kay Bongbong Marcos na ikaw gagawing kandidato, takbo ka kay Pangulong Duterte para ikaw yung magiging standard bearer diyan sa pagkagobernadora sa Cebu. Nanalo ka kasi ang mga taga Cebu nagsawa na kay Gwen Garcia. So, akala ng mga taga Cebu ay diehard Duterte ka pero nagkamali sila. Yun ang pagkakaano nila. Kaya lang, ngayon, huwag mong gamitin na gano'n na inaaway ka. Hindi ho yan inaaway. Paalala ho yan sa inyo. Kasi, kapag tayong politiko o politician na kung saan tayo nagmula, saan tayo sinuportaan ng husto, huwag naman nating sobra nating ipahalata na dito ako, balik ako dito, susuportaan ko tong ni Bongbong Marcos kasi milyon-milyon yung binibigay sa akin dito. Although, legal ang binibigay na pera sa inyo dyan sa Cebu. Kasi, hindi malita Hindi malita. Talagang cheque siguro ang inaabot sa inyo. At ang mga taga Cebu, yung mga tauhan mo dyan sa Cebu, hindi nila nagustuhan ho yan kasi nga yung pagbugsay nimo sa duha kaliwat kanan, yan ang hindi nila nagustuhan na parang nanglilimos daw kayo. Pangit nga naman yung Cebu, malaking income ang Cebu. Palagay ko hindi mo na kailangan ng ganyan na parang magsip-sip ka. Kung mayroong iabot si Bongbong Marcos sa'yo, fine, maganda rin yun. Alam ko na si Bongbong Marcos kung bakit dumidikit din sa taga Cebu kasi alam natin kung ano ang nangyari diyan sa Cebu, yung mga kandidato ni Bongbong Marcos sa alyansa taob halos diyan sa Cebu. At anong ginawa ngayon ni Bongbong Marcos dito sa Naga? Manggagamit din si Bongbong Marcos. Ginagamit ka lang ni Bongbong Marcos
para makakuha siya ng boto o suportahan ang kanyang mga kandidato ulit itong 2028 kung sino man yung i-endorse niya pagka-presidente. Gamitan lang ho kayo, ginagamit mo si Bongbong Marcos ngayon kasi binibigyan ka ng pera na para itulong kunyari. Ay naku po, ang dami-dami ring tulungan ni Bongbong Marcos sa mga sa mga ibang probinsya. Di ko lang ilayo sa Negros Occidental, tinamaan ng husto sila doon. Wala man siyang tinulong doon masyado. Wala siyang milyon-milyon na gigawas na kwarta dito. So karon, gibubo ni Bongbong Marcos dyan sa Cebu para sabihin niya tinulungan talaga kayo. Tapos, ganun din ang ginawa ni Bongbong Marcos sa Naga City. Nagbigay din siya doon ng malaking halaga para makuha ang simpatiya ng mga taga Naga. Yan din ang strategy ni Bongbong Marcos sa inyo ni Leni Robredo. Nakapwa kayo parehas ng babae na kung hindi talaga kayo mag-ayos, magiging magiging ginagamit lang kayo ni Bongbong Marcos. So, halata na hindi pa nga dumating ang eleksyon, naggamitan na kayo parehas. Ay, lalo ikaw, gobernadora, kasi eto na nga binigyan kayo ng milyon-milyon para lang makuha ang suporta ni Bongbong Marcos. Para sabihin ni Bongbong Marcos na hindi pinabayaan ng Cebu. Pero lingunin mo muna kung sapat ba ang tinulong ni Bongbong Marcos sa iyong probinsya. Kung saan ba talaga napunta ang mga tinulong ni Bongbong Marcos o totoo ba. Dapat kasi pakita mo rin kung talagang may itinulong si Bongbong Marcos sa inyong probinsya. Para naman ang mga tao diyan hindi ba magalit para sabihin mo na baka palabas lang yan. Alam naman si Bongbong Marcos mahilig sa palabas Mahilig lang yan sa sabihin na ay nagtumulong ho yan. Tapos binintahan pa kayo ng 20 pesos per kilo ang bigas dyan sa Cebu. Yan ang ipinagmalaki ni Bongbong Marcos. Ay, huwag kang magpauto. Huwag ka ring mang-uto sa mga taga Cebu o sa mga kapwa dyan sa mga Bisaya kasi alam na namin mga Bisaya na itong administrasyon ni Bongbong Marcos ang hilig mang-uto. Kaya ikaw, nagpauto kay Bongbong Marcos. Porket ba si mga Duterte walang inaabot sa inyo. So, yan yung hindi mo mabayaran ng pera kung saan ka ngayon. Kasi, nandyan ka na gobernadora ka na. So, ayan, paalala lang ho. O mga kababayan, ayan na ha. Sumagot na si Pambari 4 na galit daw ang mga DDS sa kanya. Oo, hirap na hirap daw ang kanyang sarili. Ibig sabihin naman, hirap na hirap daw ang kanyang sarili ngayon. Kasi, pinagtulungan daw siya sa kalaban. Ibig sabihin, ang kalaban, ginagamit ka Ginagamit ka lang ni Bongbong Marcos. Parehas lang kay ni Leni Robredo. Nako nga naman. Okay? Mga DDS, ito para sa ating lahat.